Akala ng marami, mahina pa rin ang depensa ng Pilipinas. Pero sa nakalipas na ilang taon, tahimik na dumating ang ilan sa pinakamoderno at pinakamakapangyarihang armas sa kasaysayan ng Armed Forces of the Philippines. Mula sa supersonic missiles hanggang sa guided missile frigates, modernong air defense systems, at mga aircraft na kayang bantayan ang ating himpapawid at karagatan. Ngayong 2026, ito ang top 10 most powerful weapons of the Philippines. Kumusta mga tropa? Welcome back sa Atlas One. Welcome to Atlas One. Number 10. TOW-ITAS Anti-Tank Missile. Isa sa pinakamodernong anti-armor weapons ng Philippine Army. Kayang sirain ang main battle tanks, armored personnel carriers, at fortified positions sa malalayong distansya. Bagamat hindi ito madalas makita sa balita, isa itong mahalagang deterrent laban sa armored threats. Number 9. Atmos 155mm self-propelled howitzer. Isa sa pinakamalakas na artillery systems ng AFP. May kakayahang magbigay ng long-range precision fire support habang mabilis na nakakalipat ng posisyon. Malaki ang naitutulong nito sa mobility at survivability ng Army. Number 8. AW-159 Wildcat Naval Helicopter. Hindi lamang ito helicopter, isa itong anti-submarine hunter. Kayang magdala ng dipping sonar, sonobuoys, torpedoes, at surveillance systems upang hanapin ang mga submarino sa malawak na karagatan. Number 7. Spider Air Defense Missile System. Ito ang pangunahing ground-based air defense system ng Pilipinas. Kayang harangin ang fighter aircraft cruise missiles, helicopters, drones. Isang malaking hakbang ito sa pagpapalakas ng air defense ng bansa. Number 6. FA-50 PH Fighting Eagle. Ito ang pangunahing fighter aircraft ng Philippine Air Force. Bagamat light fighter lamang ang classification nito, may kakayahan itong magsagawa ng air patrol, air interception, precision strike, close air support, at maritime missions. Number 5. Jose Rizal Class Frigates. Sila ang unang tunay na modern missile frigates ng Philippine Navy. Mayroon silang 76mm naval gun, anti-ship missiles, anti-submarine torpedoes, advanced radar, at helicopter capability. Hanggang na ngayon, sila pa rin ang backbone ng surface fleet. Number 4. BrahMos Supersonic Missile. Isa sa pinakapinag-uusapang armas ng Pilipinas. Ito ang unang supersonic anti-ship missile system ng AFP. Kayang tamaan ng barko sa daan-daang kilometro habang lumilipad ng halos 3 beses ang bilis ng tunog. Ito ang isa sa pinakamahalagang deterrent assets ng bansa. Number 3. Miguel Malvar Class Guided Missile Frigate. Ito ang pinaka-advanced na barko ng Philippine Navy sa kasalukuyan. May dala itong vertical launching system, surface-to-air missiles, anti-ship missiles, Blue Shark torpedoes, a ESA radar, electronic warfare system, at modern combat management system. Isa itong tunay na multi-role guided missile frigate. Number 2. ALM-2288 ERAD-STAR Air Surveillance Radar. Hindi ito missile, hindi rin barko, ngunit isa ito sa pinakamahalagang depensa ng bansa. Kayang makakita ang mga paparating na aircraft at iba pang banta mula sa napakalayong distansya na nagbibigay ng mas maagang babala sa Philippine Air Force. Number 1. AFP Integrated Defense Network. Sa modernong digmaan, hindi sapat ang pinakamalakas na armas.
mas mahalaga ang kakayahang pagsamahin ng impormasyon mula sa iba't ibang platform. Unti-unti nang binubuo ng Pilipinas ang isang integrated defense network na nag-uugnay sa air surveillance radars, fighter aircraft, warships, coastal missile batteries, ground forces, at command centers. Kapag ganap itong na-develop, ito ang magiging pinakamahalagang weapon ng Pilipinas. Isang sistemang magpapahusay sa koordinasyon at mabilis na pagtugon ng buong AFP. Hindi pa man maihahambing ang Pilipinas sa pinakamalalaking military powers. Malinaw na ang AFP ay nasa gitna ng pinakamalaking modernization program sa kasaysayan nito. Mula sa BrahMos missiles hanggang sa Miguel Malvar class frigates at sa lumalawak na air defense at surveillance network, unti-unti nang nabubuo ang isang mas moderno at mas handang Armed Forces of the Philippines. Sa inyong palagay, alin sa 10 ito ang may pinakamalaking epekto sa seguridad ng Pilipinas? At ano pa ang susunod na armas na dapat bilhin ng AFP? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang balita tungkol sa Philippine military modernization, defense technology, at Indo-Pacific security. Mega shoutout sa lahat ng top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Kita-kits po tayo sa susunod na video. This is Atlas One. Look beyond the headlines and stay vigilant. Ciao!